Actually ay meron nga pong bagyo, kaya lang po ay actually mamaya po mararanasan na po natin yan pagdating mamayang hapon. Pero alam natin na ang lahat ng nakakontrol ng lahat ng bagay ang Panginoon. Kaya magtiwala po tayo. Bagamat marami po ngayon mga kapatid ay siyempre yung iba ay naghahanda, yung iba ay natatakot, o iba ay siguro po dahil nga po sa ang signal ay number 3 na. So hindi nga po, pinapaliwanag po lagi yan ng pag-asa. Kapag nagbigay ng signal, hindi kaagad yan maranasan. Daraan pa ang 24 hours bago po mangyari yon. Ayan po pinaliwanag ng pag-asa. Kaya lang po, parang ganun din po sa Bible. Hindi po common na sinabing gano'n, malapit na dumating ang Panginoon, ay kaagad nariyan na. Pero napakahalaga po, ang pag-asa ay ginagamit nasa bansa natin para paalalahanan tayo na may bagyong darating, ito malakas yan, at sabi nga kanina sa balita ay talagang makakasira ng mga pananim, hindi lang pananim, pati mga possible bahay. Pero yun po yung paniniwala nila. Pero sa atin, pwede yung itaas ng Diyos yung hangin, di ba? Pwedeng bawasan ng Diyos yung ulan, di ba? So, kasi po ay ang Diyos lang ang nakakakontrol ng lahat ng bagay. At ang Bible po ay binibigay sa atin para po bigyan tayo ng babala. Na kapag hindi po natin sinunod to, bandang huli, ay yun po, mayroong paghuhukom. At sa paghuhukom, ang gagamitin ng Diyos para tayo hukuman ay ang kanyang salita. Hindi naman po tayo hukuman na kung sino ka at ano yung position mo sa church. Hindi po yun. Kaya napakahalaga po na yung salita ng Diyos na ating mapapakinggan, i-treasure po natin, i-value po natin. Kasi sa iyo yan eh. Kahit ano gawin mo sa buhay mo, ikaw ang hari ng sarili mo, ikaw masusunod. Ang napakahalaga lang po, meron tayong paalala. So ang ating mga pag-aaralan ngayon ay makita po natin sa Hebreo chapter 9. Hebreo chapter 9. Ayan. Napakahalaga po yung malakas tayo spiritual kasi pagdating nga ng mga bagyo, literal na bagyo, gaya po ng ganito, bagyo ng pagsubok, bagyo ng maraming bagay sa buhay, tayo po ay nagiging handa. Ayan po. Malakas na maharap sa pagsubok, hindi bumibigay. Actually, kahapon nga po ay galing kami sa seminar ng parenting. At nakakatuwa kasi nga po yung mga sharing po ng guest speaker ay mag-asawa ay yung realidad ng buhay. Kaya merong iyakan, maraming natututuhan. Kaya napakahalaga po na kahit naman po lalo yung mga kabataan na magpapamilya, so napakaraming reminder ng God. At minsan hindi mo maintindihan yan, pero pagdating ng mahigpit na pagsubok, diyan ka palalakasin niya. Di ba? Magagamit mo ang lahat ng bagay na tinanggap mo, maliban na lang kung binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Kasi darating ang panahon, wala ka nang tatakbuhan kundi ang Diyos. At ang sasabihin lang ng Diyos, nakasulat, at sinabi ko, hindi kita pabayaan kailanman. Hindi kita iiwan. Madalas kinukot po natin yan, pero madalas pagka dumating naman ang mga problema, nagbabago tayo kaagad. Kasi emotional tayo mga tao, mahina tayo. Bagamat hindi po inaalis ng Diyos ang kaligtasan, hindi inaalis ang Holy Spirit, ando doon pa rin na tayo inaalalay ang ginagabayan. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen. Hebreo 9:14. Siguro simulan natin sa 12. Sorry po, 12 to 13. Ayan po. Nakalagay niyan 14 lang, ano? 12 to 14. Ang sabi po dito, okay, ayan. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at ng guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng mga dumalagang baka ang iniwiwisik sa mga taong tinuturing na marumi upang sila'y
luminis ayon sa kautusan, higit, verse 14, higit ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inalin niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi. Sa ibang salin po yan ay puso't isipan sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, mga kapatid, ay bigyan ko po ito ng pamagat na washed by blood. Ayan po. Nahugasan o nalinis na ng dugo. Napakahalaga po kasi ang tema po natin ay ang pagiging binhi. So, ang pinag-usapan po natin binhi dito ay yung sinabi nga kung ang tema po natin ay tayo po yung binhi na itinanim sa sanlibutan ito na dapat tayo po ay kakitaan ng bunga ng nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos mula nang tayo tumanggap kay Jesus Christ. Bagamat hindi po yun nangyari sapagkat kailangan dumatay sa proseso, kaya nga yung naging sermon ni Pastor Jello nakaraan ay yung pour sower, di ba? Tama ba? Opo, yung 4 na binhi, di ba? So, maraming mga bagay po na kailangan maintindihan po natin para po pagdating ng mga problema, makatayo po tayo ng matatag sa harapan ng Diyos. Hindi po yung tayo nag-aalilangan at kung minsan ay natatakot tayo, kahit sa kamatayan. Kasi ang pagkatakot ay andulot po niya ay kaparusahan. Kapag ikaw po ay nakakulong sa takot at nasatakot ka, lalo sa kamatayan, ay baka po tayo ay mapunta sa kaparusahan. Bagamat hindi po yung takot na, siyempre lahat naman tayo natatakot, pero yung nakakulong ka sa takot, yung bang ayoko pang mamatay, bakit hindi mo alam na pag namatay ka, lilipat ka sa kabilang buhay? Amen. Makakapili mo si Jesus Christ. Kaya nga si Apostol Pablo, ang sabi nga niya, sa mamatay at sa mabuhay, sa akin pakinabang. Di ba? Mabubuhay ako, makapangaral ako sa inyo. Di ba? Kung ako'y mamamatay, saan ako pupunta? Makapiling ko na ang Panginoon. Kaya nga kung tayo namamatay, ay mamamatay at mabubuhay, para tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, mangyayari lang po yun kung tayo po ay binhi na dumaan sa proseso at na-test. At tandaan natin, kahit hindi ka pa natitest, talagang baguhan ko, datihan ka, dadaan ka sa testing ng pananampalataya. Kailangan maging tested ang iyong pananampalataya habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Maliban na lang po, bukas ay rapture na, mamayang gabi ka tumanggap sa Panginoon. So wala nang pagsubok yan. Wala nang pagsubok. Katulad na lang tayo ng lalaking ipinako sa krus kasama ni Jesus Christ ang nasa kanan. Sabi niya, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Di ba? Sabi ni Jesus Christ. Kaya napakalaga po sa huling sandali na wala pa ang Panginoon, magamit po tayo. Mamunga tayo. Hindi lang yung fruit of Holy Spirit. Kasi yung fruit of Holy Spirit, isa lang po yun. Pero napakarami po, dapat makita sa atin yung pagmamalasakit, pag-ibig, yung pasanin. Hindi po yung puro ako. Ayan, kung natandaan po nyo. Kaya napakalaga po, dahil tayo po ay nilinis na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Alam po ba nyo, ang binhi po ng palay, hindi po yan direkta nilalagay po sa lupa. Yan po kasi yung proseso po dyan, ibinababad muna yan sa tubig. 8 hours to 12 hours. So, kasi natatandaan ko, kasi tabi kami ng sapa, madalas ginagawa namin, tatay ko, ay pinaghahati-hati, isang kaban, gagawing 4 yon paghahati-hati sa mga sako, na maluwag lang ang tali, konti. 4 na sako, yung isang sakong palay, isang kaban. Tapos ibababad po namin sa tubig, sa sapa. Nakababad siya for 8 hours to 12 hours. Kinabukasan, iaahon po yon. Tapos, patutuloy niya ng tubig yan, nandun pa rin sa sako. Tapos kinabukasan niyan, may giti. Alam niyo yung giti, yung po yung tubo, yung ugat. Tapos yan, saka alam niya sister, yung mga kaedad ko. Ayun, alam yon. Pero yung mga kabataan, kaya pinapaliwanag ko, pag yan may giti na po yan, yung
pinasaboy doon sa pulaan. Para sigurado. Natitest. Test na test nila. Dahil hindi, pagka nakita maraming hindi tumubo, ay hindi, sayang ang panahon eh. Di ba? Sayang. Sayang ang ministry. Sayang ang panahon. Kung ang gagamitin ng Panginoon sa bukirin niya ay hindi handa. Hindi pwedeng tumubo. Kaya nga po ang nangyari, ang magsasaka, sinisigurado. Parang ganoon din po tayo. Para po tayo sa pagkakataong ito, washed by the blood, tayo po ay nilinis, hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus para po ano? Para maligtas. Para dumaan. Dahil pag naligtas tayo, dumating tayo doon sa pananampalataya kay Jesus Christ, meron tayong kaligtasan. Pero tetesting pa yun eh. Kasi sino ba sa inyo yung tumanggap kaagad eh, kinabukasan wala nang nagawang kasalanan? Hello? Hanggang ngayon, wala. Ang dami nga pastor eh. Hindi nga ako nakabasa ng Bible eh. Kasi tinatamad ako, bakit kaya ganun? Yeah? Kasi hanggang di mo naintindihan ang salita ng Diyos, di mo tinatanggap yan sa puso mo, hindi mo inuunawa, hindi mo maintindihan talaga sarili mo. Kasi habang nabubuhay ka dito, hindi mawala yung kaaway mo. Sino mo yung kaaway mo? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, hindi yan ang kaaway mo. Ayan, tandaan mo. Ayan, inaaway mo yung katabi mo eh. Ang kaaway natin ay si Satanas. Amen? Araw-araw na ginawa ng Diyos, para sa atin, inaakusahan tayo ng dyablo. Alam mo, ikaw, ayan, nakapag-ano ka ng berde. Ayan, anuhin ka ng demonyo, bubulihin ka, naku, babanal-banal ka pa, pero hindi mo, ganun-ganun ka ng demonyo. Yung mga kalokohan, di nakikita ng marami. Alam mo, yung gagamitin ng demonyo, at yan ang nagbibigay ng pagbubukas sa kapangyarihan niya para gumawa sa atin. Yun ang demonyo. Kaya nga napakahalaga po na maintindihan natin yung paglilinis ng dugo ng ating Panginoon, napakahalaga sa atin yan. I-value po natin. Pero kung babaliwalayin mo, kaya nga yung demonyo, wala nang kapangyarihan sa iyo, pero makakalapit sa iyo. Alam niyo yung aandap-andap, di ba? Yung aandap-andap ang apoy. Kasi tayo po ay may apoy. Patotoo po yan na minsan po, merong isang pastor na hindi niya naiwasan na dumaan po sa isang kalsada na talaga pong pagginabi ka doon, talagang halos lahat ng dumadaan doon ay hinu-hold up. At minsan pinapatay pa. Ang nangyari, yung pastor ay alanganin, nagmamadali siya, dahil pupuntahan siya, inabutan siya ng pagdilim doon sa lugar na yon. Actually, merong mga tao na na ganyan, malayo pa lang, meron na siyang nakita na parang siguro ito na yung mga hold up. Pero alam po ba niyo na humuhold up, nung malapit na yung kotse, dahil yung kotse niya, yung may ilaw, kasi madilim nga, may ilaw pati loob. Nag-iisa lang yung pastor. At alam nyo, yung pastor po na yun, may documentary po yun. Patotoo po yun ang tunay na nangyari na isang pastor. Sa ibang bansa po yan. At ang nangyari po ay, nung malapit na po siya doon sa, siguro po mga 4 o gano'n, mga katao, ay nagpulasan ng mga tao. Wala silang magawa. Umalis. Siguro parang ano. Kasi nakita nila, sa loob ng kotse, bukod sa pastor, may kasama. At yung nakakasama, mga malalaking tao at saka nagniningning. Natakot ngayon yung hold-upper. Bakit niya nalaman ng pastor yon? Alam niyo kung bakit? Na-born again po yung mga magnanakaw, yung mga hold-up. At napatotoo, pastor, alam niyo, kami po yung nag-attempt na kayo ay, natandaan po ba niyo yan? Hindi po namin naituloy dahil po, nakita namin sa loob ng kotse, may kasama kayo, nagniningning. Hello? Tingnan yung katabi mo. Nagniningning ba yan? May kasama yan. Hindi mo alam. May kasama kang anghel. Hebrews chapter 1, verse 14. Ano ba ang mga anghel nga sa ngayon? Sila naglilingkod sa Diyos at sinusugo para tumulong sa mga maliligtas. Hello? Kaya kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, bakit kaya? Puro ka ganun. Bakit kaya? Puro ganun. Bakit nangyari sa buhay ko to? Bakit ganito? Bakit ganun? Ala na, hanggang sa bumaksa ka, lalata-lata ka, hindi ka magamit, walang ministry, hindi ka magamit sa ministry, kasi lata ka. Kahit anong buhatin mo, hindi mo kaya. Realidad ng buhay, spiritual. Pero
Alam mo, hinugasan ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. Only by the blood of Jesus Christ. Iyan po ang katotohanan. Sa pamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. Sa Kanya lamang. Wala pong iba. Kaya po ang napakahalaga po sa ngayon, intindihin po natin. Doon sa verse 12, tignan po nyo, sa verse 12, ang sabi po, sa English ko po babasahin, sa Good News Translation. Nakasulat ba dyan? Okay. Ang sabi po doon, basahin po natin, when Christ went through the tent and entered once and for all into the most holy place, He did not take the blood of the goats and bulls to offer as a sacrifice. Rather, He took His own blood and obtained eternal salvation for us. So, titingnan po nyo, sabi nga po, minsan lang, sabi po dito sa verse 12 ng ating teksto, minsan lang. Yung salitang minsan lang, yung pong once and for all, minsan lamang at yun ay sapat na. Kaya napakahalaga po yung tayo po ay maniwala, magtiwala. Kahapon nga po sabi nga ng speaker, ang dami po nandoon. Nag-iyakan marami nakarelate. Kasi nga, yun nga po relate sa buhay ngayon Marami ng tukso, marami ng nakakulong, akala ayos na. Pagdating ng problema, actually, pinatotoo yung problema nila. Kasi po, mayroong problema sila sa mga anak niya. Nagkaroon ng problema, sakit. Sakit, at mayroong sakit sa kaisipan, mental illness. Pero sabi yan ng Panginoon, ngayon gagraduate na nga, di ba? Isa lang nila, nagtitiwala sila sa Diyos. At nagagawa lang ng tao yon kapag siya ay laging babad. Katulad ng binhi, babad po sa tubig. Kaya pag itinanim, tutubo. Nababad sa tubig, nakababad sa salita ng Diyos. Pero pag hindi ka nakababad sa salita ng Diyos, pag dumating kung minsan, gaya-gaya lang. Pag ginawa mo ito, gagawin ko rin. Nakakatakot yan. Kasi wala ka originality. Hindi mo mahawakan ng sarili mo. Hindi, Kristiyano ko. Kahit na yung best friend mo yung sumama ang nagano sa iyo. Sabi nga sa inyo, yung tropa ko, lagi ako inaawitan noon. Pero hindi. Kahit anong sabihin nila, kahit maraming biyaya o maraming pera, maraming inumin, maraming kain, okay lang. Pero mahalaga sa akin paglilingkod sa Diyos. Kasi pastor ka, pastor. Hindi, kahit na hindi ako pastor, noon pa lang. Kahit yung trabaho ko, sabi nga, inaantay ko na lang, tanggalin ako Every time na ako po ay, kasi foreman ako noon, ako po ay foreman ng maintenance. Sunday, kailangan i-shutdown o papatayin yung makina, malaking makina yan. Kailangan niya buksan at checkin. Siyempre ako ang pinaka-head. No, ako foreman sa lugar na yon sa aming building. So, kailangan ako ang magbibigay ng instruction, ito gawin nyo, ito gawin nyo. Pag may sirang ganito, ito desisyonan nyo, ganito gawin nyo. Di ba? Dapat nandoon ako, kita ko lahat ng nangyari. Pero hindi ako ma-attend. Hindi ako mapasok. Every Sunday, at pagdating na Lunes, kaya sikat na sikat ako dyan, pwedeng Ray Santos, proceed to maintenance department. Pagdating doon, andun ng matanda, agad sa akin, Ray! Pasensya na po kayo, may gawain. Wala akong pakialam sa gawain nyo. Inaantay ko na lang, tanggapin ako sa trabaho. Pero hindi, na-promote pa nga Lagi akong tinatawag ng boss ko Ray, ano ba gagawin natin? Tapos yung mga supervisor doon, Ray, ano ba maganda dito? Kala nila mahusay ako. Hindi. Sasabihin ko sa inyo, pray lang. Tiwala ako sa Diyos. Kahit hindi ko alam, basta tiwala ako. Kasama ko siya. Turuan mo ako. Hindi naman sa likod ko. Basta sa loob ng puso ko. Kinakausap ko siya. Marami kong hindi alam. At ang mga tauhan ko, lahat ng alam ko, tinuturo ko. Amen? Hindi ako maramot. Kaya napakahalaga po yun sa isang tao na yun po may pagtitiwala. Kaya nga po, yung dugo ni Jesus Christ,
sabi po dito, ay minsan lang siya ay pumasok sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus Christ ay pumasok sa dakong kabanal-banalan. Actually, ang teksto dito, kung natandaan nyo, paliwanag ni Pastor Rogelio, meron pong dalawang bahagi sa sambahan ng Diyos, di ba? Yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. At karamihan po ang pinapasok ng mga pare o saserdote, yung naglilingkod sa Diyos, kasi ang mga tao hindi pwede maglingkod ng direkta sa Diyos noon dahil hindi sila nakatalaga ng mga saserdote o pare. Ngayon yung mga pare na yon, may pipiliin sa loob nila, sa karamihan ng mga pare, sa taon-taon, mayroong pipiliin isa. Isa lang. Para maghandog ng dugo. At ang dalaga ng dugo, para sa kanyang kasalanan at kasalanan ng nagawa ng tao. Tingnan nyo ha. Yung kanyang yahin na dugo, kasi po, sa Bible po, sa Leviticus, walang kapatawaran ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So ano ba ang Diyos? So yun po kasi nakasulat eh. Yung po ang kautusan ng Diyos para po magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, magkaroon ng dugo. Siyempre, yung dugo, kukuhanin sa pinatay ng mga tupa o kaya baka. So, merong buhay. Ganun po. Ang ibig sabihin, kaya nga pinaliwanag dito sa chapter 9 na yung ibig sabihin dito, yung unang paghahandog, hindi pa perfecto. Kasi po, taon-taon eh. At namamatay yung mga saserdote. Nagpapalit-palit sila. At taon-taon, ganun ginagawa. Pero sabi, si Jesus Christ ay minsan lang. Hello? Minsan lang. Minsan lang siya at minsan lang at yun ay sapat na. Amen? Tandaan nyo, sapat na. Sabi nga po natin, sapat na. Ayan, kung sapat na, bakit kung minsan tayo, hanap ng hanap, hindi ako lumalago. Kailangan kong lumago. Sino ba hinahanapan natin ng paglago? Kasi ang paglago po, merong tinatawag na natural growth. Natural growth. Kahapon pinaliwanag nga dyan. Hindi mo pwedeng yung bata apurahin mo. Yung pagbabago niya. Kung siya ngayon ay mahiyain, may panahon. Ang Diyos di ba? Ang Diyos ang nagpapatubo, nagpapalago. May panahon yan. Hindi habang panahon na hahusgan mo, wala kang pag-asa, hindi. Natandaan mo yung kwento ko sa inyo na isang tao na sinabi, nilalait, negro po ito, na sabi nga, magtanim ka na lang sa inyo ng kamote. Ay, nagtanim siya ng kamote. Sunurin naman. Kasi wala siyang pinag-aralan. At saka may discrimination kasi sa American, di ba? Dahil sa black. Di ba? Dahil sa kulay, dahil sa, sa color, namumuhi ang mga ginagawang alipin ng mga puti, ang mga itim. So, ganun nung araw yan, di ba, sa Amerika. So, anong nangyari po, ito pong, meron pong libro yan na nalagay po, na yung pong negro na yon nagtanim ng kamote, nakatuklas ng 300 something pa yata, naggamit ng kamote. Natuklasin yan, di ba? Nakilala pa siya sa buong mundo, di ba? Ito, ginagamit natin, di ba? Kasi nabasa sa libro yan. Hello? Tinamin ko tabi mo. Gusto mo magkaroon ng bahagi ng history sa buong mundo? Amen. Magtino ka. Magtino. Bakit? Kung dito, kinainisan ka na, nakakatisuran ka, paano ka mapunta pa sa Plaridel, mapunta ka sa Baliwag, mapunta ka sa kung saan-saan? Paano ka kikilala doon sa pinanggalingan mo? Hindi, sabi nga ni Jesus Christ, hindi daw alaro kinikilala. Hindi ka na pinag-usapan doon. Kasi si Jesus Christ yun. Hello, bakit ako nakapag-Bible study sa bahay namin, sa kapitbahay namin? Hindi ko lang mapilit talaga sila. Amen. Ganun din naman sa ibang bansa, sa ibang lugar Ganun din naman. Dahil ko na Bible study, pero hindi naman lahat Di ba? Hindi naman lahat umaaten. Hindi naman nadala sa paan ng Panginoon. Pero yung iba, dumating sa iba, actually nagamit ako. Kaya napakahalaga po yung malaman natin na nung ginawa ni Jesus Christ, minsan lang, at wala nang kasunod pa yon. Kaya sa ngayon, enjoy na natin yung buhay mo. Ikaw ba yung tao na, at sa isa pa, tandaan natin,
Sacerdote, pastor, yung sinasabi mo doon eh. Hindi ba nyo alam na tayo ay ginawang sacerdote ng Diyos ngayon? Kaya ang mga sacerdote, sila po yung nakakalapit sa Diyos. Kaya ngayon tayo, direkta na nakakalapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Hindi ka ikaw kikilalanin kung ikaw lang. Ako kung kilala nyo ako, hindi ako dapat eh. Hindi na ako pwede tumayo dito. Lahat tayo, mayroong mga hidden, may mga nakatagong karanasan, ano? Hello? Sino sa inyo ang walang kasalanan? Taas ng kamay. Di ba? Wala. Hello? Kahit ako, hatulan ng Diyos. Pero isa lang napakahalaga, maintindihan mo. Pinatawad ka ng Diyos. Pero ang tanong, anong ang ginagawa natin? Kung binabalyo natin ang dugo ni Jesus Christ, dapat nagagamit na tayo ngayon. Saan? Sa mabuti, hindi sa masama. Hindi para magkalat ang mga kapatiran, hindi para matisod, kundi para ma-encourage, para lumago, para lumakas. Yan ang nakasabi, hindi, magpalakasan kayo, mag-ibigan kayo, magtulungan kayo. Yan ang gawain ng tunay na Kristiyano. Dahil trend ngayon ang mga marites, ano ba ang balita? Ano ba talaga ang bago? Ano ba talaga ano? Kasi yan ang panaman ng mga demonyo. At malaking factor po yung modern technology. Yan po ang kalaban natin. Kalaban ng gawain ng Panginoon. Tandaan nyo, yung business, kaya sabi nga, yung business, yan po ang maagaw sa atin para makapaglingkod ng tama sa Panginoon. At minsan yung Sunday nga, di ba? Nakakain pa yan. Pero naniniwala po ako, may iba nahihirapan talaga. Naalala ko si Lot eh. Bagamat nakita niya araw-araw yung mga kalaswaan sa Sodom at Gomorrah, pero hindi siya mapakali. Meron siyang di ba? Kaya makakasuot sa Bible yan eh. Hindi niya ikinakatuwa yung nakikita niyang kasalanan. Kaya merong mga taong ganyan eh. Di ba? Kaya ngayon, kung di mo nakikita yan at nakikita mo yung kagandahan ng paligid mo, hindi mo nakikita yung kapangitan at yung kahantungan nito, i-enjoy mo yung sarili mo. Di ba? Pero dapat dito, kaya nga, nakaka-stress talaga, totoo lang. Kaya ngayon na iniisip ko nga, Lord, kasi alam niyo kung bakit. Kasi po yung mga bahay na lumulubog, kawawa naman. Di ba? Mga kapatid natin, mga kababayan natin, sana wag na ipahintulot ng Panginoon sa Bulacan, di ba? Kasi dyan sa gawin natin sa Malolos nga, noon malakas ang bagyo, kalahati ng Malolos, binalita po yung lumubog sa baha. Kalumpit. Hanggang ngayon may tubig po doon na baryo na hindi nawawala ng tubig. At iniwanan na ang mga bahay doon. Mga tigahagunoy, wala na po ang karamihan dyan dahil yung iba bumili ng lupa dito sa kataasan. Iniwanan nila yung kanilang bahay, pero yung kanilang business ng mga plasdaan, punta-puntahan na lang nila. Kasi yun ang source of income nila. Maraming gumagawa po niyan, at kung alam po nyo. Kaya nakakatakot po kung uulan pa na malakas, di ba? Tandaan natin, ang Bulacan ay babaan po. Tapos na ang bagyo, bababa po mula sa Candaba, Pampanga, dadaan po dyan. Bababa po dyan ang tubig. Kaya nga po matiring ang araw, lumulubog po ang Hagunoy. Pombong. Bahagi, hindi lang po lahat. May bahagi po. Hello? Kaya sabi dito, He took His own blood. Ayan po. Ang inalay po niya, yung sarili niyang dugo. Inhandog sa Diyos. Sarili niyang dugo. Hindi na po yung kambing at saka yung mga baka. Hindi na po dugo ng hayop. Sarili niyang dugo. Hello? Tingnan niyo yung pagmamalasakit ng Panginoon. Napakahirap na gawin ng isang tao yan magpakamatay sa kapwa. Bagamat sabi sa Bible, may gumagawa. Yung ilan may gumagawa ng ganyan. Pero yung bihira. No? Nakikita ko lang yan sa mga Amerikano. Di ba sa mga Amerikano yung tinataya sa mga pinikula. Ang ganda ng nila. Bandang huli, tinataya. Okay. Sir, ako na bahala. Di ba? Itataya ang buhay para lang makaligtas yung marami. Nagiging hero siya ngayon, di ba? Nakita niyo, di ba? Merong ganyan, di ba? Ipinapayan. Alam mo, may bomba dyan. Sir, ako na bahala yan. Umalis na kayo. Di ba? Papaputokin yung bomba. Kasama siya. Di ba? Hello? Hero. Tayo hindi. Di ba? Handa ka namang matay. Ay, pastor naman, iba na lang pag-usapan natin. Di ba? Pambihira naman. Di ba? Minsan ganun, ayaw natin pag-usapan yung ganitong mga bagay.
Pero yung realidad ng buhay, ay ngayon ba, makakaibas tayo? Malakas ang bagyo. Huwag na nga natin pag-usapan yung malakas ang bagyo, nakakatakot yan. Pwede ba yun? Hello, yung realidad ng buhay. Tama. Kaya napakahalaga po yun, and obtain eternal salvation. Nakamit natin ang walang hanggang kaligtasan. Magkakamit tayo, o nakamit na natin. Di ba? Nung tayo makilala sa Panginoon. Nakamit na natin ang walang hanggang kaligtasan. Walang hanggang kaligtasan. Forever, ligtas ka na. Maliban na lang, kung ikaw po ay tatalikod sa Panginoon. Total apostasy. Kaya merong mga teaching, nagugulo nga, merong armatism ba yun? Tawag doon. Tapos saka yung, nakalimutan ko tuloy. Armatism, tsaka yung isa pa. So, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Yung isa po ay armatism yun, di ba? Tapos yung nawawala yun. Diba? Tapos yung isa, Calvinism. Ang kaligtasan ay forever. Hindi ka na mawawala. Pag ikaw ligtas na, hindi na mawawala yan. Pero nakasunod sa Bible yan, ang kaligtasan ino-open ng Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo ay hindi na mawawala. Pero sa tumanggap, pwede mong iwala. Bakit? Paano yun? Marami akong nasiran, umaten dito, inalay ang anak, bandang huli, bumalik sa sarili ng religion, inalay din ng kanyang anak doon. May tawag doon, di ba? Baptism, di ba? So, yun. Masabi ko ba sa iyong ligtas siya? Hindi. Tinuloy ko lang niya ang Panginoon. Bumalik sa dati. Ginuus niya yung dati niyang Diyos. Pwede yun. Maaaring baka kayo, Diyosin natin yung trabaho, pera. Ayan. Malayo tayo sa Diyos. Nakakatakot ng malayo sa Diyos. Dahil magkakadurog-durog, parurusahan sila nang walang hanggang kaparusahan pagkalayo sa Diyos. Once and for all, He took His own blood and obtained eternal salvation. Mga pangako na dapat po nating maintindihan. Ilagay natin sa ating puso. Kasi kung hindi po ganon. Ngayon nag-aalilangan ka. Maliligtas ba ako? Mawawala ba ang kaligtasan o hindi? Hindi na dapat yun ang pag-usapan natin eh. Kasi ang nagpapasya niyan, ang Diyos. Sino ka talaga sa harapan ng Diyos? Amen? Kung hindi ka totoo, talaga sabihin ko sa iyo, hindi ka mapunta sa langit, mapunta ka sa impyerno. Dadaya mo sarili mo. Di ba sa Galatians chapter 6 verse 7, hindi natin madadaya ang tao. Kung ano tinanim ng tao, sinang anihin. Kung nagtanim tayo ng salaman, ani tayo ng kamatayan. Kung tayo matatanim sa espiritu, ani tayo ng buhay na wala hanggan. Yun lang naman. Amili ka. Pwede naman natin gamitin yan sa iba't ibang bagay. Kaya kung ikaw naman ay Kristiyano, hindi ka mabless, mabuti ng Diyos, puro ka problema, paikot-ikot. Kasi iba tinatanim mo. Itinanim ka na ng Diyos dito, iba ang naging bunga mo, iba ang ginagawa mo. Imbis na pagsunod, pagsuway. Simple lang. Kaya napakahalaga po yung pagsunod. Napakahalaga yung maintindihan mo yung sinasabi. Minsan lamang si Jesus kasi pumasok sa dakong kabanal-banal, tinay sapat na, at ang dala niyang ang kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang sarili, yung kanyang dugo. Para saan? Sa kapatawaran ng ating kasalanan. Magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Pangalawa, Jesus Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sin. Ayan po. Ayan, inandog ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa Diyos na walang kapintasan para sa ating kasalanan. Para sa ating mga kasalanan. Sa verse 14 ng ating teksto, kaya nga po napakahalaga yung sinabi dito. Higit ang magagawa ng dugo ni Kristo. Amen? Higit ang magagawa ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ayan po. Makikita po nyo, no? So, yung pong pagsasakripisyo ni Jesus Christ, so ito po yung perfect.
Bakit po? Kasi po dito po sa Hebreo chapter 7, doon lang sa katabi, tingnan nyo, verse 26. Ayan. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pare o saserdote na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Totoo naman, di ba? Nakasulat sa Biblia. Nasaksihan ng mga apostol at mga alagad noong unang panahon. Verse 21, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pare o saserdote na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay pa sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa mga tao. Tingnan po nyo. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang hinandog niya ang kanyang sarili. Maliwanag. Wala na po tayong hahanapin pa at wala na tayong gagawin pa kundi ang tanggapin lang, manampalataya kay Jesus Christ. Pero kung ang pananampalataya po natin, ang pag-uusapan dito ay blessing, ayun po, tingnan po nyo, yun po yung bunga. Tinanim ka sa mundong ito, iba ginagawa mo, kaya ang bungang naani mo, hindi yung lubos-lubos na pagkapala. Kung minsan nagkukulang ka ng kapayapaan, minsan nag-aalinlangan ka. Minsan nagkakaroon ka ng comparison. Nagkakaroon ka ng, sabi nga, yung pagkainggit. Ayan. Sino sa inyo nainggit? Yan, gawa ng laman yan. Naku, buti pa siya. Kami, wala pa hanggang ngayon. Buti pa siya. Amen. Buti pa siya, buti pa siya. Iba naman, magkakaroon nga ito. Patutunayan ko sa kanila, kaya ko rin yung gawin nila. Minsan, hindi na nakatulog sa Panginoon, nakatutok na sa sariling ambisyon. Pero alam nyo, maganda pa yung makalimutan mo kung ano yung gusto mo eh. Kasi darating yan eh. Hindi ko sinasabi huwag kang magtrabaho. Magtrabaho ka. Pero wag kang masyadong, hindi pa pisa ang itlog. Itlog pa lang, pinipisa mo na. Pagka ako yung ganito, bibili ko ng kotse, tatapatan ko yan. Pagka yung luluma na yung kanya pagka mayroon na ako. Ganun pa yung, di ba? Pinipiga na yung itlog. Hindi pa kapapanahunan. Amen? Kahit ang itlog naman, bago magkaroon ng sisi yun, dumadaan sa ilang araw ba yun? 18 ba? Tsaka na lang. Hello? May proseso lahat ng bagay. Kaya nga merong natural growth. Huwag kayong magalala. Lalago rin yan. Basta kailangan lang, diligin niya ng salita ng Diyos. Kristyano ka na, ligtas ka na, nakatawag ka ng Panginoon. Naghahanap ang Panginoon manggagawa. Bandang huli, magigising yan. Amen? Tingnan mo yung, di ba? Yung hindi manampalataya na isang prisoner, naging pastor. Hindi ba yung, sabi ko sa inyo, nagpapalaro yung pastor, ang hangad lang niya ay sigarilyo at saka, sabon. Pambili ng sabon. Nasa kulungan siya. Basa lang siya ng basa ng Bible. Memorize niya. Sa dami nang na-memorize niya, bandang huli, hinipo siya ng Holy Spirit. Naging pastor. Nakalaya. Nakapag-asawa. Hello? Para bang sitilan nyo, nakakulong na, wala nang pag-asa. Di ba? Makawala man yan. Yung reputasyon niya, wala na. Ako, galing sa kulungan yan. Manang matay yan. Di ba? Ganyan ang tingin ng tao, di ba? Hinahatulan na. Pero hindi, tinan mo. Ngayon, kinukumida pa eh. Nakikinig sa kanila yung maraming tao, mga manggagawa ng Panginoon. Di ba? Yung kanyang testimony. Di ba? Hello? Binibigyan pa ng love gift. Kaya titiyan nyo, maraming blessing pagdating po sa Panginoon. Hindi naman tayo naglilingkod para sa blessing. Pero tandaan nyo, kapag naglingkod ka sa Panginoon, yung hindi mo inaasahan darating sa buhay mo. Amen. Gusto mo ba yun? Tanong mo yung katabi mo. Gusto mo ba yun? Hindi yung hanap ka. Wala pa akong boyfriend, wala akong girlfriend. Kaya nangyari, hirap na hirap ka. Stress na stress ka. Di ba? Napipressure ka. Tama? Pressure na. Ako sinabi ko nung ako po'y binata. 25 years old, mag-aasawa na ako.
Dumating ang 25 years old, wala akong trabaho, wala akong pera. Kasi panahon yun ng nagkaroon ng natanda mo yun? Yung people's power. Yeah. Memorable sa amin yung people's power. Kaya 2 anniversary namin, people's power at saka yung aming kasal. Doon kami nagsimula. At so purihin ang Panginoon. Kaya nga po napakahalaga pa, sabi nga, Jesus Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sin. Siya po yung perfecto, walang kapintasan. Kasi po, kahit nung mga pari nung araw, sacerdote, namimili sila ng hindi ba sa tupa. Kailangan isang taong gulang. Di ba? Meron pang kailangan may listahan na kailan ba pinanganak yan, kailan ba nagsimula yan. Tapos itingnan, may pilay ba yan? May sakit ba yan? May kapintasan ba yan? Pag meron, hindi pwede. Ang daming requirement, di ba? Gusto po niya yan. Pero kung i-apply po natin yan, hindi na po yung tupa. Kaya kung mag-aalay tayo dito ng oras ng pagsamba, huwag yung nagmamadali at iniisip ngayon, naku, pastor, dalian mo, may bagyo, naku, yung aming bahay, naku, yung pa yung iniisip ngayon. Hello! Naku, bukas kaya makakapasok kami sa trabaho, naku, may bagyo. Ayun, lumasamba dito, iniisip trabaho. Pero hindi ko sinasabing huwag niyo isipin. Manage yourself. Nasa harapan ng Diyos kaya maglingkod ka sa Diyos. Magbigay ka ng papuri. Makinig ka. Yun lang. Paglilingkod sa Diyos yan. Yan ang bahagi at una na dapat natin gawin. Kaya nga, read your Bible every day. Prayer every day. At pag ginagawa mo yan, manginusap sa iyong Holy Spirit, nadidinig mo ang Holy Spirit. Bakit? Open ka sa kanyang salita. Yan ang hinahatanggal. Kaya hindi tayo makausap ng Diyos. Araw-araw nangungusap siya sa iyo. Kasi busy ka pagising sa umaga. Kailangan, ano ba baunin ko? Ano ba ang baon ng mga anak ko? Ano ba yung ano? Di ba? Stress na stress tayo. At minsan gusto pa natin maging Diyos. At minsan dinidikitan natin ng Diyos. Imbis na humingi tayo, Lord, ito po gawin mo. Imbis na, Lord, tulungan mo po ako. Sana po pagkalooban niyo ako. Hindi, minsan, Lord, gawin mo ganito. Sana yung ganito. Sana, Lord, ganito. Ginawa ng utusan ng Diyos. Di ba? Hello? Wala na yung, Lord, loobin mo nawa. Sana po, O Diyos. Di ba? Sabi lang, mapanampaltayan, angkin mo na. Hindi yung, Lord, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Paano hindi nagawa ng Diyos? Ang sabi, manghihina ka sa panampaltaya. No, maraming nangyayari. Kaya marami ang nanghihina. Kasi nga, yung kanilang panalangin, yung kanilang gusto, hindi na yung gagawa. Kaya kung minsan, nawawala na sa ministry, ayaw na makiisa. Dahil hindi nangyayari yung gusto niya. Hello? Minsan yan po. Sa mga baguhan, minsan yan po natitisod. Kasi nag-i-expect sila na dito lalago ako. Tapos natisod. Minsan nakatisuran pa yung nag-aakay sa kanya. Diba? Meron nangyayari ganun. Okay? Realidad yan. Kaya lang gumising tayo. Hinugasan tayo, kapwa ng dugo ng Panginoon, yung inakay mo at ikaw. So, asan na yung dugo ng Jesus Christ? Nababaliwala na. Pahalaga natin ang tao na higit pa sa atin, di ba? Ganyan ang mga taong lumalalim sa Panginoon. Pilipos chapter 2, di ba? Hanggang verse 3, hindi tayo gagawa para magyabang. Agawa tayo para pagmalasakit sa kapakanan ng iba. Hindi lang kapakanan natin. Hindi naman natin pababayaan ang sarili natin. Ida-down natin sarili para sa kanila. Kung utusan ka ng Diyos, yung pera mo 1,000, bigyan mo lahat ng 1,000 mo sa Kanya. Wala tayong magawa. Inutusan ka eh. Hello? Hindi mo madinig siya. Kahit nakikita mo, nakakaawa siya. Kaya nga yung, sabi nga, minsan binabalyo natin yung iniisip natin, pero hindi yung ating sinasabi at ginagawa. Sinabi kagapon yan, nung sa next seminar, tanda ba niyo? Value not your thought, but your talk. Yeah? Tama. Tanda mo yun? Huwag yung sinasabi o yung walk, huwag yung ginagawa, di ba? Huwag yung, di ba? Tanda niyo? Buti ako, natandaan ko. Minsan ganun eh. Inisin, nakakaawa naman siya. Naku, baka siya mapunta sa pena. Wala kang ginagawa.
Wala ka namang ginagawa. Hindi mo sinesira, hindi mo pinag-pray. Sabi mo, puro kaawa. Kasi biblical yan eh. Nasa isip mo, awa, nakakaawa naman. Siya papunta sa impyerno. Anong ginagawa mo? Pinag-pray mo ba? Oh, di ba? Paano ka nakapag-ministry sa God? Hello? So okay lang, may ginagawa naman ako sa loob ng kapilya. Sana sa loob lang ng kapilya ang bukid ng Diyos. Ang bukid ng Diyos ay saan? Daigdig sa mundong ito. Amen? Tinanim ka sa mundong ito. Kaya yung iglesang ito, tinanim lang to. Para ano? Para sa labas. Para mamunga. Hindi para dito lang. Amen? Sa mga baguhan, kaya kung minsan yung Samaritana, yung sa balon, di ba? Yung sa John chapter 4, isang Samaritana, di ba? Naging evangelist po siya. Ang dami niya naakay eh. Kinuwento lang niya, napakilala siya kaya si Jesus Christ na siya yung tagapagligtas. Naniwala siya, at sabi niya, halika kayo. Yung tao na kasama ko doon, siya yung tagapagligtas, siya na yung pinangako ng Diyos. Di ba? Naging evangelist yan. Yan nakatatak sa Bible. First evangelist, woman evangelist. Nangaral ng mabuting balita. Si Jesus kasi na-encounter niya. Kaya kung minsan yung mga baguhan, masisipag yan eh. Pero pag matagal na, ayan, nasanay na sa fellowship, tapos, wala ginagawa. Okay lang, fellowship ka na, fellowship natin. Okay. Tapos pero pag may ministry, ay, pastor, kasi hindi maintindihan bakit, kasi nga marami na natisod na, nanglalata na, nasawa na, sa karanasan. Meron ganyan, di ba? Pero mga kapatid, hindi ganyan ang mga hinugasan ng banal na dugo. Kaya napakalaga po yun. Romans chapter 3, verse 25. Katotohanan sinasabi din ng Bible na ito po si Jesus Christ ang itinalaga ng Diyos para po basahin natin. Romans chapter 3, verse 25. Sabi dito, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Kaya nga po, titingnan po nyo, siya po yung itinakdan ng Diyos. Sa ibang salin po yan, yung pong nagpalubag loob ng galit, ng puot ng Diyos. Dahil pag nakita ni Jesus Christ, ng Diyos Ama, yung dugo ni Jesus Christ, ng kanyang bugtong na anak, napapawi yung kanyang galit sa atin. Kaya yun po kaya biyaya lang po Kaya wala tayong pagmamalaki na dahil tayo naligtas, dahil nga sa mabuti kong tao, mahusay ako, pinag-aralan ko ito, marunong ako. Hindi. Wala tayong pagmalaki, kaya nga biyaya Kaya mga kapatid, i-value lang po natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo. Makakatulong po yan sa atin. Kahit anong mangyari, tandaan nyo, sabi ko sa inyo, pwede kayong maging milyonaryo. Sino may sabi sa inyo na ganyan lang ang buhay nyo? Hello? Diyos ba kayo? Maliban na lang kung wala na kayong pag-asa, wala na kayong pangarap. Di ba sinabi ni Jesus Christ, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Wala kang desire, wala kang pangarap. Ano yung gagawin ng Panginoon sa iyo? Ay, kang mangarap. Kung ano lang gusto ng Panginoon. Ang daming pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, manampalataya ka. Umangkin ka. Angkinin mo na. Ganun mangyari. Gusto mo magkaroon ng bahay, makakaroon ka ng bahay. Hello? Guest speaker nga namin Ang pinaniwala niya, hindi sinabi ng doktor Pinaniwala niya, sinasabi ng Diyos. Ano nangyari sa buhay nila? Kasi ginagamit sila sa radio. Di ba? Malaking bagay sila sa body of Christ. Kaya pinadaan sila sa maigpit na pagsubok. Anong pinanghawakan nila? Hindi sinasabi ng doktor, ng science. Ang pinanghawakan niya, salita ng Diyos. Hello? Yung imposible, pwedeng maging imposible. Di ba? Amen? Yun ang sinabi ng Bible. Jeremiah 27 verse 32. Tama ba ako? Di ba? Ako ang Diyos ang gumawa ng lahat ng tao, sabi ni Yahweh, at walang hindi maaari sa akin. Di ba? Basahin nga natin para magkaroon kayo ng idea. Magtiwala kayo sa Diyos. Yan, Jeremiah. Tama ba yung sinabi ko kanina? Ayan.
Jeremias 27, sige po, checking ko. Para maintindihan po natin mabuti. Kasi ito po lagi ko, alam nyo, yung mayroong mga passage sa Bible na familiar po at medyo, sabihin po natin, parang ito po ay mahalaga para sa atin. Kasi kakapulutan natin to ng mga, ng mga aral. Ayan. Ayan. Okay, verse, wala pa po ako. Ayan, verse, Jeremias, ituwid ko po, Jeremias 32, verse 27, baliktad. Ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Bakit ito yung pangako sa Israel, pero kung ito i-apply po natin, ngayon po tayo ay binibilang bilang bayan ng Diyos. Kaya nga po sa Old Testament, pwede po tayo mag-quote, pwede tayong kumuha, pwede tayong mag-angkin na pwede ito mangyari sa buhay mo. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung pong pagbabalyo natin sa salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos to eh. Kung ito yung salita lang ng tao, okay lang. Pero hanggang ikaw naniniwala ito yung salita ng Diyos, ikaw mismo ang gumagawa ng kapahamakan mo kung binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Hello? Ito ay salita ng Diyos, banal na kasulatan, pero hindi mo hinahawakan at hindi mo binabasa at umaasa ka na lang sa pangangaral. Sa Bible study, okay lang naman yan, pero kulang. Kasi yung personal growth mo, may natural growth eh. At yung Holy Spirit, kahit walang tuturo sa iyo, pwede kang matuto. Kasi ang Holy Spirit, yun ang gawain niya, magturo ng lahat ng bagay. John chapter 14, verse 26. Nagturo ng lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nga doon sa 1 Juan, chapter 2, verse 2, nanatili po hanggang ngayon ang dugo ni Jesus Christ. Alam ba niyo yun? Alam ba natin na ang dugo ni Jesus Christ hanggang ngayon nanatili po at yan po ay nakaabang sa atin upang tayo linisin? Okay? Sabi nga po dito sa 1 Juan, chapter 2, verse 1, verse 2. Okay. Ang sabi dito, si Kristo ang handog sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ng mga kasalanan natin, ng ating mga kasalanan, kundi magi ang kasalanan ng lahat ng tao o sa buong mundo. Sa ibang salin yan. Kaya po napakahalaga po, titignan po natin ang kahalagahan ng dugo ni Jesus Christ. Ang hain na ibinigay ng Panginoon, yung pagmamalasakit ng Panginoon, hindi lang sa bansang Israel. Tayo po ngayong mga hentil, lahat ng tao sa buong mundo, kahit anong klase siya, kahit Muslim siya, kahit Buddhist siya, kahit ano siya, kahit siya ay walang tribo, o ita, o ano pa man yan, may pinag-aralan o wala, basta tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga tribo po, ang dami pong born again. Buti pa dyan sa Sambales, ang dami pong mga ita, may mga born again, marami po dyan. Nakakaranas po sila ng himala. Hallelujah. Kaya napakahalaga po yun na tayo po ay lagi pong tumugon sa gusto ng Panginoon. Ano po ang gusto ng Panginoon sa atin? Yung tayo po ay maging malinis. Kaya nga po, ang sabi nga po doon sa verse 1 ng 1 Juan chapter 2, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol sa inyo, tayo sa Ama, si Kristo Jesus ang matuwid. Amen? Kaya nga sa ibang salin niya, kung mabasahin niyo, hindi ko na po nilagay dito, siya po inanatili na mamagitan sa atin. Kaya nga doon sa 1 Juan chapter 1 verse 9, kung papahig na inyong mga labi, di ba, ang inyong mga kasalanan, kayo patatawarin ng Diyos. Doon sa 7, kung tayo na mamuhay sa liwanag, makakasama natin siya at tayo linisin. Patuloy na linisin sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ng kanyang dugo. Nanatili ngayon. Kaya nga pag po tayo humingi ng tawad sa Ama, madali po tayong patawarin. Bakit nga po dahil sa dugo ni Jesus Christ? At inaabuso ng marami. Na minsan, wala nang Bible reading, wala nang prayer, puro asa na lang kay Lord, kasi ligtas naman ako.
O, ano nangyari? Ligtas ka nga. Pero ang nangyari sa buhay, cycle. Problema, kinakapos, galit, gulo, ganyan lang. Panghinayang, minsan masaya, mamaya malungkot na naman, minsan masaya, malungkot na naman. Pero ang isang taong lumalago sa Panginoon, may pera at wala, masaya. Tama. Hello! Mahirap mag-amen, di ba? Kasi reality dyan, hindi. Pero yun lang, di ba, kinakanta nga. Kahit wala kang pera, di ba't masaya? Ganyan lang ang buhay kay Kristo. Reality ba yun sa atin? Hindi. Kanta lang. Bakit? Kukulang tayo. Kagising lang. Kaya ako hindi ako natatakot eh. Alam mo kinakatakot ko ay magkasala. Kasi alam ko pag nagkasala ako, hindi matutuloy yung mga pangarap ko eh. Dahil ka bang pangarap? Hindi, totoo naman, dami kong pangarap. Amen? At least kung makakabiyahe pa ako, biyahe ko. Dito muna sa Pilipinas. Amen? Hello? Kasi pagdating ng panahon, hindi na makakalis sa bahay, katog-katog na ang tuhod ko. Siguro, baka makakalimutan ko, minsan ba pa tayo ngayon? Anong araw pa ngayon? Para yung lolo ko eh. Yung lolo ko eh, kakain lang tanghalian eh. Oy mga apo, maglatag na kayo, matutulog na tayo. Kakain lang ng tanghalian. Ay, lolo ko. Iba taga lolo ko, no? Lolo ko yung sa nanay. Kaya pag ay, mga apo, maglatag na kayo, kakain lang ng tanghalian eh. Bakit? Kasi nga nagkaroon na eh. Yan ang moment ng mga senior. Kasi ang lolo ko ay 96 bago namatay. So, matanda na talaga siya. Kaya medyo 80 years old yun, makakit pa yun sa puno. Lolo ko yun. Wala kayo sa lolo ko. Yung lolo ko sa father side, 94 nung namatay siya. Hello? Nakahaba buhay namin. Ewan ko lang ako. Kay Lord. Di ba? Amen? Sana nga, para magkasama tayo na matagal. Pero yun ay dahil sa dugo ni Jesus Christ, mangyayari yun. Dahil pinatawad na tayo sa ating kasalanan. May plano siya sa atin. Hindi niya magawa ang plano niya sa atin. Bakit? Kasi yung blood ni Jesus Christ, binabaliwala natin. Kinakalimutan natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Kasi nga, namimili tayo ng ministry. Hindi mo na ako atin dito, ito atinan ko, ito gusto ko. Namimili tayo. Merong binibigay sa atin. Bawat isa may kalooban Diyos. Ito gawin mo anak. Ito gawin mo anak. Kasi kung pare-parehas tayo, hindi mahirap yon. Pag nagutos ang isang leader, hindi na. Alam na susunod. Kasi ito gusto niya. Tama? Hello? Hindi tatakbo ang church, ang ministry. Kapag puro pastor. Hello? Pero kami mga pastor, hindi po. Kami ang mataas. At huli, through the blood, cleanse us to serve God. Nilinis tayo sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo upang maglingkod sa Diyos. Sa verse 14 ng ating teksto, kaya napakalaga po yun, ayan po. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, ayan, nilinis po tayo. Nilinis po tayo para para makapaglingkod. Actually, dito po sa teksto natin, konsensya, budhi. Ayan. Pero sa ibang salin po yan, puso't isipan. Ayan. So, hindi ko po na ibabalik sa akin. Ayan, sabi dito, sa verse 14, ang sabi dito, okay, higit ang magawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inalin niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi. Sa ibang salin po yan, puso't diwa. Sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Never na pwede kang maging manggagawa ng Panginoon nang hindi ka po nalinis ang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga po meron tayong rules. Meron tayong hindi pwedeng tumayo dito nang hindi ka pa umaattend ng 6 months o 1 year. Kailan dumaan ka sa leader, merong training, may discipleship. Kailangan pailalim ka sa ganito. Bakit? Tinetest po yung pananampalataya mo, yung loyalty mo, kanino ka ba loyal? O hangad mo lang na makilala. Hangad mo lang na magpa-impress sa tao. Mahusay ako, kaya ko yan. Hindi paglilingkod sa Diyos yun. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, yung gift mo, paggamit mo sa kay Lord. Amen? At
Pag-iigihin mo pa, i-enhance mo ang iyong nalalaman. Ganyan ang Diyos. Sa Old Testament, sila Daniel, Mesak, Abednego. Diba? 4 sila magkakapano. Tinawag po sila, binigyan sila ng karunungan. Diba? Ng Diyos. Marurunong sila, binigyan pa ng karunungan, dinagdagan pa. Ganyan po ang Diyos eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, naging nakilala ko, overqualified eh. Sabi ko, overqualified hanggang ngayon. Pag nakikita kami ng boss ko, ayan, masyado ako tinataas eh. Ang alam ko lang, lagi akong natatawag sa kumpanya namin. Paging Ray Santos. Kilala ko kahit na yung mga simpleng mga manggagawa. Nakilala ko. Sumikat ako. Sabi ko, hindi ko naman gustong sumikat. Hindi man ako artista, di ba? Konti lang. Pero alam po ba nyo, kahit hanggang ngayon, yung iba mga matatanda na, ang iba namatay na. Pag nakikita kami, alam mo, talagang si Ray pinagtanggol yan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Tinanggal ako sa trabaho. Foreman po ako, tinanggal ako sa trabaho dahil ako po ay hindi ako nagre-rebelde. Sumama po ako sa union. Legal ang union. Tandaan nyo, hindi po yan paglaban. Ang union po ay legal po yan sa bansa natin. Kaya lang, nahuli yung union, nakadoon ang pangalan ko. Tinatawag ako. Alam nyo, para akong presidential Meron akong escort na, kahit saan na pumunta, may escort ako eh. Kasi foreman ako eh. Escort ako ng gwardiya. Tapos tawag ako doon sa personal, Mr. Santos, ano po ba ang problema? Kasi hindi ko na masigmura yung ganito, yung mga nakikita ko. Ang dami, mga illegal. At yun ang panangarap ko sa Panginoon, Lord, alis mo na ako dito, hindi ko na kaya. Nagnanakaw ng kuryente, hindi tama ang pasweldo, maraming benepisyo na hindi makuha ng mga tao, naputulan ng kamay, walang natatanggap. Nakita ko yan. Kaya, tapos ngayon, tinanggal ako. Hindi ako na kagad matanggal, punta ako sa abogado. Karapatan natin yan nasa batas yan. Pagdating sa abogado, kasama ko si Pastor Ruben, napasama ako. Tapos balik ko doon, tinuruan ako ng abogado, ito gawin mo. O, ginawa ko. Siguro naramdaman nung kumpanya na gumawa ako ng hakbang, legal. Kaya pagpunta doon, Mr. Santos, gusto ko nang malis kasi yun po pinakita sa akin ng vision. Kaya gusto ko nang umalis sa kumpanya. Alam nyo, sinabi ko yung ganitong pera, bigay ka agad. Sabi ko, sana nasabi ko yung 100,000. Bibigyan ka agad. Hello. Pero after 2 weeks, pinuntahan ako sa church. Sa church, ng mga kasamahan ko, pinababalik daw ako ng amo namin, ng boss namin. Hello, tingnan nyo. Bakit po? Kasi yung paglilingkod ko po doon, merong naging bunga. Kasi naging tapat ako. Hindi man ako papasok ng linggo, pero tapat ako. Lunes, Martes, hindi ko pinabayaan ang trabaho ko. Lahat ng ginagawa ko. Hello? Hindi po ako mahusay. Naging tapat lang ako. Una sa Diyos. Bakit? Kasi hinugasan ako ng banal dugo ng ating Panginoon. Kasi kilala ko ang sarili ko. Siguro sa dami ng naranasan ko sa buhay, maging mga demonyo, yung masamang espiritu, maraming yung naranasan ko. Sa pagkabata ko pala, marami na akong bisyo nakikita, mga pangitain. Marami na akong naranasan siguro, yun nga, hinanda ng Diyos para sa panahong ito. Pero sa panahong ito, mahirap magpaliwanag kasi wala nang naintindihan ng mga tao. Di ba? Doon lang sa palay, wala nang alam ang mga tao, mga kabataan. Pagtatanim, ulitin ko, ang Bible napakadaling intindihin. Pero hindi maintindihan ngayon kasi wala nang alam ang mga tao. Ang alam ng mga tao, nakaupo lang, kagaya ng aming seminar. Puro mga tao ngayon, mga bata, nakaupo lang. Wala na yung development ng kanyang mind, kaya maraming merong mental illness o yung mental health ay bumabaksak. Maraming mga bata ngayon, pag inalisan mo ng gadget, nagwawala. Amen? Kahit naman yung hindi bata, kabataan. Nawalan ng kuryente, nawalan ng internet. Ano ba naman to? Yan, hindi na mapakali. Nako po. Nakakatakot. Bakit? Nakatutok na po ang mga isip ng tao sa social media. Bakit ikaw ba, Pastor? Kaya nga alam ko
Kaya nga alam ko eh. Pag nag-scroll ba yun? Ganun. Inaabot ako ng isang oras, 2 oras eh. Ganun lang eh. Kasi pinadilibang ko eh. Hello! Kaya, pastor, magsisi ka. Nagsisi na ako. Lagi ako humihingi ng tawad sa Panginoon. At minsan nga, maghapon, hindi ko na hinahawakan to eh. Kaya kung minsan may nag-text, sabi ko, pasensya ka na sister, ngayon ko lang nahawakan eh. Ginagawan ko ng paraan. Hello! Eh kasi pastor ka, pastor. Hindi. Hindi po. Huwag niyo isipin yun. Kasi baka sabihin niyo, hindi ako pastor, hindi ko gagawin yun. Hindi man ako pastor eh. Hindi po. Iyan ang sabi ng Bible. Okay, napakahalaga po. Hebreo 10:22. Kaya nga sabi doon, ito po ang sabi, kaya nga po tayo ay makakapag-serve na sa God. Saka sa 10 ng Hebreo, verse 22. Ang sabi po doon, ayan, kaya nga sabi dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya, lumapit tayong may malinis sa budhi. Ayan, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Tingnan po nyo, huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng paghukom o ng Panginoon. Hello? Kaya nga titignan po nyo mga kapatid, ano po ang ginagawa natin ngayon? Tayo po ba ay nag-encourage o nagdi-discourage? Ano ba yung nakikita sa atin? Ano ba yung bunga ng ating pagkakilala kay Jesus Christ? Nung itinanim ka sa Galilean, ano na nagawa mo? Napipray mo ba si pastor? Nahiniling ko lagi sa inyo, pag-pray nyo ko. Kasi kayo po pinag-pray ko. Dahil hindi po nakakulugan na ako lang nag-pray, ay ako lang malakas ako. Hindi. Inaalala ko po kayo. At sabi nga, kung ano man ang mangyari, ay nga, pinag-usapan namin ni Pastor Jello at sa board, kailangan natin tulungan ng mga kapatiran. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo manatili po sa ating Panginoon. At tandaan po natin, tayo po ngayon ay meron ng tuwirang pagsamba sa Diyos, makapaglingkod tayo. Ang unang paglilingkod natin ay sambahin natin ang Diyos. Alayan natin siya ng papuri. Yan po. Ngayon, kung hindi ka sumasamba, ikaw hindi ka sumamba, sabi nga huwag niyo kakalitan, hindi ka sumamba ngayon, sino pinaglilingkuran mo? Bahala na po kayo. Tumayo po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Dito po tayo magtapos. Pahayag chapter 1, 5-6, sabi po dito. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay ng mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Verse 6, ginawa niya tayong isang kahariang ng mga pari o saserdote upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama, kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ito ang lagay natin sa isip natin. Ang mga saserdote sa Old Testament, sila po ay nakakadirekta sa dakong banal, bagamat may dakong banal pa at hindi pa yun bukas. Pero ngayon binuksan na po. Doon nga po sa Hebrew chapter 10, kung babasahin natin, binuksan niya isang bagong daan. Ito yung katawan ni Jesus Christ. At bawat mananampalataya ng ating Panginoon ginawang pari, ginawang saserdote, makakarekta tayo sa Diyos. Kaya nga kahit wala si pastor, pwede kang humingi kay Lord. May problema ka, magsumbong ka kay Lord. Iyan. Purihin mo ang Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Kasi pag hindi ka sumasamba sa Kanya, kanino ka sumasamba? Kung ikaw hindi sumasamba, naglilingkod ka saan? Sa kaaway. Bakit po? Ayaw yan ng kaaway. Kasi utos yan. Utos po. Huwag niyong kakaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon.
Anong ibig sabihin dito? Pag hindi ka sumunod, ano? Hello? Kalooban ba ng Diyos, hindi ka sumunod? Maliban na lang, meron kang problema. Sakit, hindi ka makalakad. O meron kang may emergency ka. Ganyan. Pero yung problema lang, kasi may birthday kasi, baka maliit kami. Pag ako'y nantay ko, tagal pa naman ni pastor eh. Baka mamalit, ngayon may bagyo pa naman. Pastor, dalian mo, may bagyo, baka umuwi na tayo. Hello? Sino nakakaalam sa inyo paglabas nyo dito, okay na, ang lahat ng bagay? Diyos lang nakakaalam yan. Sino na sa inyo nakakaalam na sa araw nito walang mangyayari sa iyo, walang pagpapala? Diyos lang nakakaalam yan. At sino nakakaalam sa inyo kung kailan mamamatay? Diyos lang nakakaalam yan. Kaya na ka magtitiwala sa Diyos. Paano ko tutugunan ng Diyos? Mag-ingkod ka sa Kanya. Mamumunga ka ng sagana. Kasi sa paglilingkod mo, maraming susunod sa iyo. Bandang huli, ayaw sa iyo. Pinagtatawanan ka, bandang huli. Alam nyo, nung araw, pinagtatawanan ako sa bahay. Sa amin. Hindi man sila magsalita. Ngayon, pag nakita ko ng mga tricycle boy, Pastor! Pastor, hindi ko lang masabi, Pastor kayo ng pastor, hindi mo kita tupa. Ay, nandiyan si Pastor. O Pastor, saan ba tayo mamunta? Sikat-sikat ako. Doon sa nakakilala sa akin doon. Pero nung una, parang, di ba? Di man magsalita. Sa tingin pa lang, parang sinabi na, naluluko na. Kababible. Kasi seaman ako, kilala akong seaman sa amin. Pero hindi ko sinasabing gumayo kayo sa akin. Kasi nadinig ko na ginawa sa akin ng Diyos. Kaya hindi sa inyo, mga kapatid. Ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi yan nagmula sa iyo. Nagmula yan sa Diyos. Mula nung ikay linisin ang dugo ng ating Panginoon. Gagamitin ka niya. Una sa pamilya mo. May pangako ang Diyos para sa pamilya, di ba? Kaya nga yung anniversary natin, yung umaari po yung nanay natin, pag-pray natin, Lord, sana. Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Unti-unti lang. Hindi natin masasabi pag dinala dito, born again na o magtatanggap ka kay Jesus Christ. Hindi. Pero kung siyempre pray mo, gagawa ang paraan ng Panginoon doon sa kahilingan mo. Pero kung ang patotoo mo ay hindi nababago, ganun pa rin. Ano nangyari? Kahit dalhin mo dito ng 10 beses, 100 beses, ang iyong mahal sa buhay, matitisod naman sa iyo, wala rin. Yung pangako ng Diyos, manampalataya ka at ang buong sambayan may maliligtas. Hello? Seryoso po ang church. Seryoso ang Panginoon. Tayo ba seryoso? Kaya lang hindi makakilos ang Panginoon dahil sa atin. Yan ang realidad. Kaya gumising po tayo. Hindi ko sinasabi huwag ka lang mag-aaral. Hindi. Maaari pag-aaral mo, katapos ka, mapunta ka ng Amerika. Doon ka maangaral sa salita ng Diyos. Hindi ko alam ang bawat isa sa inyo mamaya, gawing milyonaryo, gagamitin ka ng Diyos para sa pagtulong sa marami. Paano makagawa ng Diyos ang kalooban mo? Kasi ang kalooban mo, gusto ko ito. Year 2000, ganito gagawin ko. Year ganito gagawin ko. Kasi may plano ka na. Hindi ang plano ng Diyos ang nasusunod. Hello? Hinugasan na tayo ng banal dugo ng ating Panginoon para maglingkod sa Diyos. Ang ating buti, ang ating puso. Hindi na tayo ng masama. Yung walang kabuluhan. Ano bang latest ngayon? Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin, sige na. Yan ang pagpupumilit ng mundo. Yung mga bagay na walang kabuluhan. Yung buhay na may buhay. Naku, nag-iwalay na pala si ano, naku. Pero yung sarili niyang problema, hindi niya malutas. Yan ang realidad. Pero kami pong nangangaral at lahat ng nangangaral, yan po ang kabigatan ng bawat sa puso namin. Napakahirap po magsalita. Alam po ba niyo, nanambahan po tayo dito kanina. Dalandam ako ang parang nasa lantay na ginto, yung lugar. Alam niyo yung lantay na ginto, yung di ba sa karya ng Diyos? Tapos merong naglalakad siya, merong naglalakad. Hindi ko alam kung ano nadadama niyo. Nakakadama ako ng kuryente. Kasama natin ang Diyos. Nasa puso natin siya. Huwag kang matakot, kapatid. May panahon ng pagkapala sa iyo ng Diyos. Huwag lang pagpalo.
Kasi kung malitigas ang ulo natin, hindi natin ito maranasan. Kahit anong kwento ng isang mangaral, kahit anong bisyo na makita ng kapatid mo, iba yun. Kaya sa nakakita, mayroong plano ang Diyos sa kanya. Ayos ang puso niya. Buhay ang Diyos. Yung naranasan ng kapatid mo, mararanasan mo rin, higit pa dyan. Yan ang pangako niya. Kaya lumapit po tayo sa Diyos ngayon. Anniversary po natin ngayon. Tinanim ka sa Galilean Christian Ministry. Habang nandito ka, may purpose ang God sa iyo. Ano ba maitutulong ko, Panginoon, sa gawain? O ano ang plano mo? Salamat. Salamat po sapagkat marami po sa atin ay talaga ini-involve ang sarili sa gawain. Salamat po. Sapat yan po ang gusto ng Diyos. Hindi pa po dyan tapos ang Diyos. Marami pa siyang sasabihin. Marami siyang pagagawa at iaayos na kung saan tayo karapat dapat. Darating ang panahon, wala na tayo makagawa. Mawawalan ng lakas ang ating lupang katawan, tatanda tayo. Sabi nga ng Biblia. Kaya nga sabi nga ng Aklat ng Mga Aral, alalahanin mo ang iyong Diyos na manlilika sa panahon na iyong kabataan. Sa panahon na hindi pa nabubungi ang iyong ngipin, hindi pa pumuputi ang iyong mga buhok, hindi pa lumalabo ng lubusan ang iyong mata. Huwag mo sayangin anumang pinagkaloob ng Diyos habang sa panahon na iyong kabataan. Matakot ka at maglingkod sa Diyos. Sige po, ilapit natin ang ating sarili. Nasaan ka na po? Nasaan ka na ngayon? Hinahanap ka ng Diyos. Actually, nandiyan sa kalooban mo, nasa puso mo. Kasama mo siya. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili. Sige po. Hallelujah. Humingi tayo ng tawad. Lumapit tayo sa Diyos. Hilingin natin maramdaman natin ang ating pagyakap niya. Totoo po yan. Yayakapin ka ng Panginoon. Kasama mo siya. Hindi ka niya pabayaan. Kahit na 10 bagyo pa ang dumating, kahit yung bagyo na ito na darating ngayon, pahintulot niya na maranasan natin, hindi mawawala sa iyo ang Diyos. Amen. Tayo manalangin na mamanahal. Maraming salamat po. Sige po. Lalapit ko sa iyo ang aking sarili. Tulungan mo po ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hallelujah. 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 Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Ama mana, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito, bagamat, O Diyos, mabagyo ang panahon. At maraming kinakatakutan ngayon at Lord, sa panahong ito, mayroong naranasan ng mga kababayan namin sa kanilang mga lugar, O God, ng agupit ng bagyo. Bagamat, O Diyos, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Sa lugar na ito ng aming pagsamba, kami po ay patuloy na dumadalangin, O Diyos. Patuloy mo kami hugasan ng banal dugo ng aming Panginoong Hesus, O God. Patawarin mo po kami at dalangin po namin sa panahon, O Diyos, ng lahat na pinahintulot mo sa buhay namin, manatili kami may kalakasan at nakapaglilingkod sa iyo ng merong katapatan at tao sa puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lubusang makilala ka pa at malaman ang iyong kalooban at mawala po sa amin ang pagyakap at pagmamahal sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan. Bagkus, O God, ang lahat ng sanlibutan ay kaya mo ibigay sa amin at igagamitin lang namin, pero kami mananatiling maglilingkod sa iyo. Sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagbasa ng Biblia, sa pangangaral ng iyong salita, sa pagtulong sa kapwa, sa pagmamahal sa kapatiran, at taguyod ang iyong gawain. Tulungan mo po kami, Panginoon, at pagtagumpayin, O Diyos. Ang Galilean Christian Ministry, 23 years old na binigay mo sa amin. Ang aming anniversary, O Diyos. Lord, salamat. Salamat din po sa pagtitiwala na ibigay mo sa akin. Bagamat napakarami kong mali,
Maraming pagkukulang, pero napakaraming pagkapatawad ang binibigay mo sa amin at pag-ibig sa iglesyang ito, O Diyos. Maraming salamat sa mga blessing na natanggap namin. Na ginagawa mo sa amin at gagawin pa. Maraming salamat. Ito ay aming inaangkin, O Diyos. Bawat isa sa amin makikita, mararanasan, mararamdaman ang iyong masaganang pagkapala sa lugar na ito. At yaman kami, tinanim mo sa lugar na ito, O God. Lord, nalayan ko po, Ama, mangyari ang iyong kalooban. Gamitin mo po kami na maging daluyan ng iyong pagkapala. Maging tigaakay ng mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, dinadalayan ko po yung mga kapatid na wala ngayon, may mga problema, may mga sakit, karamdaman. Lord, ipuin mo sila, palakasin mo sila, O Diyos. Lord, hindi mo nais na kami makulong sa mga problema. Yung may mga problema financially, materially, spiritually, O God. Lord, paghalingin mo ang bawat isa. At sa iyong kamay namin inatagubilin ang aming mga sarili. Maging ako na yung lingkod, O Diyos, paghalingin mo po ako. Palakasin mo ko at mangyari ang iyong kalooban sa akin at sa aking pamilya. At bawat pamilya na iyong mga anak, O Diyos, sa bawat tahanan na inuwian ng iyong mga anak, Lord, i-extend mo yung blessing, yung salvation, yung kaligtasan, yung wala hanggang kaligtasan. Mabuksan po ang bawat tahanan. At dalayan ko po, Ama, Lord, ang lugar na ito, gamitin mo lang po na maraming kaluluwa. Lord, ang dumako sa lugar na ito at makilala ka at lumago sila. Gamitin mo lang po kami na manggagawa na narito at ang iglesyang ito. Salamat, Ama. Purihin ka po, Diyos. Purihin na yung dakilang pangalan. Sa mga estudyante po namin, elementary, high school, college, at sa pagkuha ng mga exam, Lord, dalayan ko po makatapos sila. Samahan mo sila. Pagtagumpayin mo sila, O Diyos. Pangailangan pinansyal at material na bagay, Lord, wala pong magkulang sa kanila. Tulungan mo ang kanilang mga magulang. Pagpalayan po sila sa lahat ng provision na kailangan nila sa pag-aaral. Karunungan man, O Diyos, tulungan mo ang iyong mga anak at ilayo mo sila sa lahat ng mga tukso at masasama. Kaya hindi mga magulang, O Diyos, Lord, tulungan mo sila na sa kanilang kalakasan bilang mga magulang, magamit mo rin po sila na tagapag-akay ng mga kaluluwa at maging pastora sila ng kanilang tahanan upang mabantayan ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Ama, salamat po. Pinupuri ka po namin at sa lahat ng may mga negosyo at tagahanap buhay, lalo sa panahon ito, ingatan mo ang iyong mga anak. Pagtagumpayin mo ang iyong mga anak, O Diyos. At ang lahat ng ito ay aming inaangkin at pinagpapasalamat. Lord, salamat po sa araw na ito. Purihin ka po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po kami sama-samang dalangin. Amen. Amen. God bless you.